Magandang araw, Sir Gimbal, at sa lahat ng iyong tagapakinig. Unang-una sa lahat, nagmahal lang ako. At alam ko sa sarili kong totoo ang nararamdaman ko. Iyong tipong hahamakin mo ang lahat. Masanod lang ang tibok ng puso mo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ruperto. Mahilig na talaga akong magsulat mula pa noon. Kasama ko ngayon ang aking notebook noong kabataan ko pa. Dito ko isinusulat ang lahat ng marinig ko, ang mga itinatampok ninyong istorya. Naisip kong pagkakataon ko na ito. Gabi-gabi akong nakikinig sa inyo, Sir Gimbal, at marami na rin akong narinig tungkol sa mga aswang. Pero iba talaga kapag ikaw na ang mismong nakaranas. Taong 1950s nang mangyari ang lahat. Hindi ko na matandaan ang eksaktong taon. Pero malinaw pa rin sa akin ang mga detalye ng gabing iyon. 15 anyos ako noon at hindi pa uso ang teknolohiya. Tuwing gabi, maaga kami nagsasara ng mga bintana dahil may mga balitang may nagpaparamdam na mga engkanto sa bayan namin. Sabi ng matatanda, dito raw sa amin nagmula ang mga aswang. Hindi lang tsismis iyon, kundi isang babala na pinasapasa na sa bawat henerasyon. Pero ako, Sir Gimbal, hindi ako natatakot dahil hindi ko pa naman nararanasan. Hanggang sa mangyari rin sa akin. Iyon din ang kwento ng tatay ko. Si tatay ay kilalang albularyo sa aming lugar. Simula bata pa lang ako, alam ko nang may kakaiba sa pamilya namin. Ang tingin ng mga tao sa amin, magaling kaming manggagamot at totoo naman iyon. Kitang-kita ko kung paano ginagamot ni tatay ang mga tao. Gamit ang dasal, dahon, langis at mga orasyon. Naniniwala na ako na ang ganitong kakayahan ay namamana rin at natututunan sa tamang pagmulat. Wala pang mga ilaw sa amin noon. Lampara lang ang gamit tuwing gabi. Walang street lights. Walang kuryente. Pero hindi ako nabagot dahil musmus pa lang ako. Alam nyo, ang tuwing libangan ko, ang manghuli ng gagamba. Sinasama rin ako ni tatay sa mga pinapagamot niya. Nasaksihan ko kung paano nila nilalabanan ang mga sakit na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. At may mga pagkakataong nararamdaman ko ring hindi lang karamdaman ng katawan ang pinapagaling ni tatay, kundi pati ang kaluluwa. Isang gabi, nagkaroon ng kasalan sa aming bayan. Bago ang mismong kasal, may sayawan sa baryo. Isang tradisyon na pinupuntahan ng halos lahat. Isa ako sa mga dumalo, Sir Gimbal. Halos lahat ng naroon ay magkakakilala. Puro kabaryo. Pero may isang binibini ang pumukaw ng pansin ko. Nakita ko siya sa malayo. Sobrang puti niya. Makinis ang balat at mahaba ang buhok. Halos hindi mo siya mapapagkamalang taga roon. Dahil sa itsura niya, parang may dugong Kastila. Alam kong kahit noong panong iyon ay matagal nang tapos ang pananakop ng mga Kastila. Pero may iilan pa rin banyagang naiiwan sa Pilipinas. Kaya hindi ako nagulat. Ang mas ikinagulat ko ay kung bakit ngayon ko lang siya nakita dito sa baryo namin. Tahimik lang siya sa isang sulok habang pinagmamasdan ang lahat. Para bang wala siya sa lugar. Nilapitan ko siya at nagpakilala ako. Hindi kami agad nagkaintindihan dahil tila maingay ang tugtog. Pero tinanggap naman niya ang paanyaya kong sumayaw. Habang nasa gitna kami ng sayawan,
Pilit ko siyang tinitignan pero hindi niya ako matignan pabalik. Akala ko noong una, nahihiya lang siya. Pero habang tumatagal, may kakaibang pakiramdam akong hindi maipaliwanag. Bago matapos ang kanta ay nag-aya na siyang umuwi. Hindi ko alam kung may emergency o kung may hindi siya gustong makita. Pero mabilis siyang nawala sa lugar. Hindi ko nakuha ang pangalan niya, Sir Gimbal. Pero ang mukha niya ang tumatak sa isipan ko. Alam kong tinamaan ako. Simula noong gabing iyon, hinanap ko na siya. Kahit pa may nagsasabing anak daw ng isang mayamang Kastila. Hindi po ako natakot. Hindi ako nag-atubiling hanapin at ipakilala ang sarili ko kung sakaling magkita kami uli. Isang gabi, naisipan kong manghuli ng gagamba sa maisang malapit sa may samin. Madilim na noon. Halos wala ng tao sa paligid. Pero sanay na ako sa ganoong oras kaya hindi ako natakot. Bitbit ko ang isang lumang posporo para paglagyan ng mga mahuhuli ko. Habang naglalakad ako sa gilid ng maisan, napalingon ako sa ilalim ng malaking punong akasya. At doon ko siya nakita, Sir Gimbal. Ang matagal ko nang hinahanap. Ang binibining nakasayaw ko sa kasalan. Nakaupo siya ng mag-isa sa silong ng puno. Nakatitig lang sa kawalan. Hindi ko maipaliwanag kung anong naramdaman ko pero parang humigpit ang dibdib ko sa kaba at tuwa. Agad akong lumapit sa kanya. Nandito ka lang pala. Ako nga pala si Ruperto. Ako yung nakipagsayaw nung kasalan. Bigla ka na lang nawala. At ngayon bakit gabi na ay nandito ka pa rin? Hindi ka ba natatakot? Hindi niya ako nilingon, Sir Gimbal. Nananatili siyang tahimik. Para bang hindi niya ako naririnig o baka naman hindi niya ako nakita. Sa totoo lang, para akong hangin sa tabi niya. Wala siyang kahit anong reaksyon. Sama ka sa akin. Manghuli tayo ng gagamba. Pero ni isang sulyap, wala pa rin. Hanggang sa biglan lang siyang tumayo at tahimig naglakad papalayo. Sinundan ko siya. Ewan ko ba, Sir Gimbal, pero parang may kung anong humihila sa akin papalapit sa kanya. Siguro dahil siya yung tipo ng babae na gusto ko. Tahimik, mahinahon at parang hindi marunong magalit. Dumiretso siya sa maisan at sa gulat ko, doon sa mismong lugar na pinuntahan ko. Napakaraming gagamba. Hindi ko mabibilang, Sir Gimbal. Naglalakihan, gumagapang sa mga dahon at sa tangkay ng mais. Para bang inaabangan ang aming pagdating. Sa halip na matakot, tuwang-tuwa ako. Isa-isa niyang kinuha ang mga ito gamit ang kamay. Saka inlagay sa posporo na hawak ko. Hindi siya nag-atubili at hindi rin siya nadiri. Grabe, ang galing mo manghuli ng gagamba. Ngumiti siya. Doon ko lang siya muling narinig magsalita. Mahilig rin kasi ako sa gagamba katulad mo. Mga kaibigan ko sila. Binabantayan ko tuwing gabi. Talaga? Pareho pala tayo. Saka, ano nga palang pangalan mo? Marieta. Sabay tingin sa akin ng diretso sa mata. Doon ko lang siya talagang nasilayan ng malapitan. Ang ganda niya, Sir Gimbal. Maputla ang kutis pero malinis. Ang buhok niya ay maitim at umaabot hanggang bewang. Ganda ng pangalan mo. Saka maganda ka rin.
Pero bakit nandito ka pa ng ganitong oras? Wala lang. Sanay na akong lumabas sa gabi. Sa umaga kasi nasa loob lang ako ng bahay. Inaalagaan ko ang ama kong may sakit. Tumangulang ako. May kakaibang pakiramdam ako habang kasama siya. Pero pilit kong binaliwala. Sa isip-isip ko, baka talagang mahihiyain lang siya kaya ganoon ang pakikitungo niya sa akin. At taga rito ka lang din ba? Oo, taga kabilang baryo lang ako. Mahilig rin kasi ako maglakad tuwing gabi. Iyong akasyang iyon, doon ako madalas na tumatambay. Buti kinakaya mo. Hindi ka ba natatakot sa aswang? Hindi naman. Saka, hindi naman totoo ang mga aswang. Pero sabi ng tatay ko, marami raw aswang dito sa baryo namin. Saka, magaling na raw sila ngayon. Kasi kahit tao, kaya nilang magbalat kayo. Nakakatakot nga kasi sabi ni tatay, mahirap daw kilatisin dahil yung iba ay nagpapanggap raw na hayop. Hindi naman ako natatakot. Ikaw ba? Natatakot ka ba sa aswang? Hindi naman. Pero sabi ni tatay, isa pala siyang albularyo. Sabi niya dapat raw akong matakot sa mga aswang dahil kaya nilang kumain ng tao ng buhay. Saka kalaban daw sila ng pamilya namin dahil kami raw ang hunters ng mga aswang. Ganun ba? Sige, mauna na ako. Ingat ka. Kailangan ko pa kasing bantayan ng ama ko. Naghiwalay na kami ni Marieta sa Ragimbal at ako'y nagpatuloy sa paglalakad. Pero habang binabaybay ko ang daan, bigla akong napalingon. Wala na siya. Inisip ko na baka mabilis lang talaga siyang maglakad. Pero may kakaibang bumungad sa akin. Isang pusa, maitim. Tahimik lang itong nakaupo sa gitna ng daan at nakatitig sa akin. Saka ko sinundan. Uy, Mingming. Sabi ko habang marahang hinahaplos ang ulo nito. Ang ikinagulat ko sa Ragimbal ay nang sumunod dito sa akin pauwi. Mula sa kamaisan hanggang sa mismong pintuan ng aming bahay. Tahimik lang siya naglalakad sa tabi ko. Para bang ginagabayan ako pero pagdating sa mismong pintuan, bigla na lang itong nawala. Walang ingay. Walang tunog. Para bang hindi talaga ito pusa. Kinabukasan, ikinuwento ko kay tatay ang nangyari. Pinakita ko rin sa kanya ang mga nahuli kong gagamba. Tay, tignan niyo oh. Ang dami kong nahuli. Nak, iwasan mo na yung libangan mong yan. Habang lumalaki ka, gusto ko ikaw na ang magmana ng ginagawa ko. Hindi lang ito basta hanap buhay natin. May layunin din ito. Ang layunin nito ay makatulong tayo sa mga taong nangangailangan ng tulong. Mahina na ang katawan ko, Roberto. Gusto kong maipasa sa iyo ang kaalaman ko bago ako mawala sa mundong ito. Sa totoo lang, maganda ang ideya ni Tatay Sir Gimbal. Pero bata pa ako at ang hilig ko pa noon ay maglaro, gumala at manghuli ng gagamba. Pero dahil matanda na rin si tatay, gusto ko rin naman na talagang matuto. May bahagi sa akin na naaakit ako sa kung anong misteryosong kakaiba sa ginagawa niya. Tay, alam niyo ho kagabi, may nakita ho akong babae sa ilalim ng puno ng akasya. Nag-iisa lang siya roon. Saka yung babaeng iyon, naalala niyo ho ba yung nakasayaw ko noong kasal ng kapitbahay natin? Siya ho yun. Biglang tumigil sa ginagawa si tatay.
Ano? Sigurado ko ba sa nakita mo, anak? Dahil kung totoo man yan, imposibleng may dalagang lumalabas pa ng ganoong oras. Oo, siya talaga. Siya yung tumulong sa akin manghuli ng gagamba. Sabi pa niya, sanay na raw siya sa mga hayop. Ni hindi nga siya natakot. At yung aswang, sabi niya hindi raw totoo yun. Totoo ba talaga ang aswang, tay? Tumitig sa akin si tatay saka dahan-dahang tumango. Totoo ang aswang, anak. At isang bagay lang ang dapat mong tandaan. Ang mga aswang ay kalaban natin. Hindi lang tayo nagpapagaling. Isa sa mga tungkulin natin ay ang manghuli ng aswang. Noong kabataan ko, marami akong nakalaban pero ngayon, hindi na natin sila agad makilala. Bakit ho? Paulit-ulit kong pinakwento si tatay pero sa totoo lang, ilang beses niya itong sinabi sa akin. Kasi ngayon, nakakapagbalat kayo na sila, anak. Hindi mo na agad malalaman kung sino ang aswang. Nakakasalumuhan natin sila araw-araw. Pero may paraan naman para malaman. Napatingin ako sa kanya. Tumingin ka sa mata. Kung baliktad ang refleksyon ng mukha mo sa mata nila, aswang sila. Napalunok ako. Hindi ko alam kung maniniwala ako agad pero sa paraan ng pagsasalita ni tatay, alam kong totoo ang sinasabi niya at saka sinasabi niya ito sa akin araw-araw. Imposible ata tay na may aswang pa sa panahon ngayon. Hindi natin alam, anak. Tahimik ang baryo natin. Walang masyadong ilaw. Marami ang hindi natin nakikita. Pinag-iingat lang kita. Mas gusto ng mga aswang sa madidilim. Mas malakas talaga sila. Turuan mo po ako, tay, sa mga ginagawa mo para pag nakasalumuha ko ang aswang, kaya ko silang labanan. Tumingin siya sa akin ng matagal, parang nag-aalangan. Pero sa huli ay inaabot niya sa akin ng isang maliit na bote. Sa loob nito ay may mga tuyong dahon na palutang-lutang sa isang malapot na likidong parang langis. Anak, lagi mong dalhin ito kahit saan ka magpunta. Kapag kumulo ang likod din yan sa loob, ibig sabihin ay may aswang sa paligid. Huwag mong ipagwalang bahala yon. Salamat tay, pero paano po kung kumulo nga ang langis? Anong gagawin ko? Tinanggap ko ang bote at maingat na itinago ito sa aking lumang aparador. Sa tabi ng ilang mga laruan at lumang gamit na naiipon ko sa paglipas ng panahon. Alam mo bang mahirap humuli ng aswang? Habang tumatanda sila, mas gumagaling sila magtago. Mas lumalakas. Hindi sapat ang tapang lang. Kailangan mo ng itak at kailangang tamaan mo sila sa sentro ng likod. Sa likod po talaga? Bakit hindi na lang po sa kamay o sa liig? Kailangang sa likod, anak. Doon mo silang kailangan tagain. Dahil kung sa kamay o ibang bahagi mo sila tinaga, may kakayanan silang hilumin ng sugat. Dinidilaan lang nila at kusang nawawala. Pero kung sa likod, hindi nila kayang abutin ng dila. Kaya hindi nila kayang hilumin ng sugat. Napalunok ako. Parang may malamig na dumaan sa bato ko sa narinig ko. Nakakatakot po talaga, tay. Lalo na kung hindi mo sila agad napatay. Kaya mag-ingat ka palagi tuwing gabi. At tandaan mo, huwag na huwag mong kakalimutang dalhin ng langis na binigay ko sa'yo. Tay, di ba sabi niyo po minsan kaya nilang mag-anyong hayop? Paano kung naging baboy sila? Paano ko sila lalabanan? Kapag nag-anyong baboy sila,
Tagain mo sila sa buntot. Doon nakapokus ang lakas nila kapag nasaan yung hayop sila. Napakapit ako sa luma naming lamesa. Unti-unti akong nakakaramdam ng takot. Pero sabay rin noon ang kakaiba na pakiramdam na sana makakita ako ng aswang at ako mismo ang lalaban. Kailangan ko na rin siguro tayo na magdala ng itak. Mas mainam, anak. Hindi mo alam kung kailan mo kakailanganin yung mga ganyang bagay. Pagkatapos naming mag-usap ni tatay, lumabas ako para makipaglaro sa mga kalaro ko. Naiwan siyang nagsisibak ng kahoy sa bakuran. Bit-bit ko ang mga gagambang nahuli namin ni Marieta. Ipinanglaban ko sila sa larong sabong. Gagamba na ang uso sa amin noon. Pero sa kasamaang palad, natalo agad ang mga gagamba ko. Kaya naisip ko, baka pwede ulit na makita ko si Marieta at makahuli kami ng mas malalakas. Kinagabihan, lumabas ako. 7:00 pa lang pero madilim na sa bukid. Wala si tatay dahil nagpunta siya sa kabilang baryo para manggamot. Ako lang mag-isa ang nasa bahay. Pero sa totoo lang, mas nangingibabaw ang pananabik ko kaysa takot. Gusto ko kasing makasama uli si Marieta sa gimbal. At totoo nga, Sir Gimbal, nandun ulit si Marieta. Nakaupo sa ilalim ng puno ng akasya. Gaya ng dati, tahimik pa ring hinihintay niya talaga ako. Oh, nandito ka ulit. Inilawan ko ang mukha niya gamit ang gasera. Kailangan ko ulit manghuli ng gagamba kasi natalo yung gagamba ko kanina. Bigla siyang napapikit. Halatang nagulat sa ilaw. Okay ka lang? Oo naman, nasilaw lang ako. Mas gusto ko kasi sa madilim. Mas nakakapag-isip ako. Napatigil ako saglit. Maputla siya ngayon at parang kulang sa tulog. Namumula rin ang mga mata niya. Hindi dahil sa ilaw lang, kundi parang may puyat o pagod. Ano bang iniisip mo? Hindi siya nagsasalita pero umiling siya. Nahihiya pa siyang magsabi ng problema niya sa akin. Sige, hindi na kita iilawan. Pero nakita kong parang pagod ka. Natutulog ka pa ba? Ngumiti lang siya pero hindi sumagot. Kaya agad kong iniba ang usapan. Di ba mahilig ka rin sa gagamba? Sumama ka sa amin bukas. Makikipaglaro tayo. Titignan ko. Saan ba ang bahay nyo? Ako na lang ang susundo sa'yo, Marieta. Hindi na kailangan. Ako na lang ang pupunta sa bahay nyo. Ha? Paano mo nalaman kung saan kami nakatira? Kagabi. Nagulat ako sa sagot niya, Sir Gimbal. Dahil hindi naman kami magkasama noong pauwi na ako. Kagabi? Alam ko na kasi ang lugar ninyo. Albularyo ang tatay mo, di ba? Nakapunta na ako roon dati. Nagpagmut na rin ba kayo kay tatay? Sobrang galing niya, no? Sabi niya nga sa akin, tuturuan din niya ako. Ipapasa niya sa akin ang kaalaman at kapangyarihan niya. Ganun ba? Oo, tara na para hindi tayo gabihin lalo. Sabi nga ni tatay, hindi raw maganda para sa dalagang katulad mo ang gumagala sa gabi. Masanay kasi ako sa gabi. Sa umaga, inaalagaan ko lang ang ama ko. Ano bang nangyari sa ama mo? Tinaga siya, kaya kailangan niya muna magpahinga. Ako ang nagbabantay sa kanya sa araw. Sa gabi lang ako nakakapagpahinga. Nagkatinginan kami sa hindi ko maipaliwanag na dahilan.
kahit may lamig sa paligid, mainit ang pakiramdam ko tuwing kausap ko siya. Parang may kakaibang koneksyon sa pagitan naming dalawa. Sobrang saya ko, Sir Gimbal, dahil napapalapit na sa akin si Marieta. Hindi lang siya basta misteryosong babae ngayon. Nakikipagkwentuhan na siya sa akin. Alam mo, pangarap ko rin talaga na makipaglaro sa inyo eh. Pwede ka naman makipaglaro sa amin kaya nga inaaya kita. Kasi natatakot ako makisalamuha. May kaaway si tatay noon. Baka ako naman ang gawa ng masama. Kaibigan mo na ako. At si tatay albularyo. Darating ang araw, ako naman ang magbabantay at magtatanggol sa'yo. Hindi mo na kailangan pang malungkot. Andito lang ako para sa'yo, Marieta. Salamat, Ruperto, pero natatakot pa rin ako. Saan ka ba natatakot? Tahimik lang siya saglit bago tumingin sa akin. Basta, saka ko na lang sasabihin sa'yo. Umuwi na rin kami ni Marieta, Sir Gimbal. Bago kami maghiwalay, sinabi ko sa kanya, magkita ulit tayo bukas sa punong akasya. Tumungo lang siya sabay lakad palayo. Tahimik na parang walang nangyari. Naiwan akong nakatayo roon sa madilim na daan. Sinundan siya ng tingin hanggang sa tuluyang mawala ang anino niya sa likod ng mga puno. At doon sa mismong sangdaling wala na siya sa paningin ko, sumulpot muli ang pusa. Tumawid ito mula sa gilid ng daan. Mabagal ang lakad. Dire-diretsyong lumapit sa akin. Pareho pa rin ang itsura. Itim na itim. Walang puting marka kahit saan. Tahimik lang ito pero parang may alam. Parang may intensyon. Hindi ko na ito kinausap tulad ng dati. Tinignan ko lang siya habang naglalakad akong pauwi. Tahimik lang siyang sumunod sa akin. Ilang hakbang lang sa likod ko. Sa bawat kanto ng daan, naroon pa rin siya. At gaya ng dati, pagdating ko sa mismong harap ng bahay namin, bigla na lang siyang nawala. Walang kaluskos, walang tunog. Parang hindi talaga siya hayop, Sir Gimbal. Pagbukas ko ng pintuan ng bahay, agad akong sinalubong ni tatay. Kita ko sa mukha niya ang inis at pag-aalala. Saan ka na naman galing, bata ka? Alam mong delikado sa gabi. Naikwento ng pinuntahan ko kanina. May nakita raw silang aswang na palakad-lakad sa baryo natin. Hindi naman po siguro yung totoo, tay. Gabing-gabi na akong pumunta sa bukid para manghuli ng gagamba pero wala naman akong nakikitang aswang. Napailing siya. Halatang hindi kontento sa sagot ko. Bakit hindi mo dinala yung langis na binigay ko sa'yo? Di ba bilin ko na kahit saan ka magpunta dapat dala-dala mo yon? Sa susunod na lang, tay. Pahinga na po ako. Kayo rin po magpahinga na rin po kayo, tay. Iniwan mo pa talaga yung bahay na bukas ang pinto. Wala man lang nakabantay. Marami naman tayong kapitbahay na pwedeng tumingin-tingin, tay. Kahit na hindi nila mababantayan yan. Madilim sa paligid. Hindi mo alam kung sino ang dumarating o umaalis. Pasensya na, tay, sa susunod magpapaalam na ako. Tumango na lang si tatay. Pero hindi ako sigurado kung nakumbinsi ko talaga siya. Kinabukasan, bumalik ako sa paglalaro. Kasama ko ang mga kalaro ko sa likod ng bahay ni na Marco. Sabong gagamba pa rin ang trip namin. Pero gaya ng dati, talo ang mga alaga ko. Sobrang lalakas ng mga gagamba ng mga kalaro ko. Halatang sanay sa laban.
Habang abala kami sa laro, may napansin ako sa malayo. Si Marieta. Nakatayo siya sa ilalim ng puno ng santol sa may likuran ng bakod. Nakangiti. Parang sabik na makisilamuha. Kumaway ako sa kanya, Sir Gimbal. Kumaway rin siya pabalik. Pero kakaiba ang dating ng ngiti niya ngayon. Para bang may gusto siyang sabihin. Pero hindi niya mailabas. Tumingin sa direksyon niya ang isa sa mga kalaro ko. Sino yung babae? Hindi ko pa siya nakikitang nakikipaglaro dito ah. Pinakaramdaman ko lang sila. Hindi ko sinabi kung sino siya. Gusto kong ako ang unang makalapit sa kanya. Halika dito. Lumapit naman si Marieta sa amin. Kaibigan ko pala siya. Nakita ko siya sa bukid, nanguhuli rin ng gagamba. Talaga ba? Bihira na ang mga babaeng mahilig sa ganyan ngayon eh. Pero hindi ko na pinansin yon. Nagsimula na lang ang laro namin at ilang beses pa kaming nanalo ni Marieta. Magkakampi kasi kami at gagamba niya ang gamit namin. Magaling ang galaw ng alaga niya. Matapang. Mabilis. Parang sanay na sanay sa gera. Habang abala kami sa laban, biglang bumukas ang pinto ng bahay namin. Lumabas si tatay. Halatang nagmamadali. Wala siyang imik. Dumiretso siya sa likod at kinuha ang itak na nakasandal sa pader. Mga bata, umuwi na muna kayo. Malamig ang boses niya. Hindi pa kami nakakatapos maglaro pero pinauwi niya na kami. Ipapakilala ko sana si Marieta sa kanya pero parang may hinahanap si tatay. Parang may sinusunda. Kaya nagpaalam na lang si Marieta. Sa susunod na lang tayo maglaro, Roberto. Saka siya lumakad palayo. Hindi ako sigurado kung nakita siya ni tatay. Dahil hindi naman siya tumingin sa amin. Nakatalikod siya. Tay, ano ho bang nangyayari? Hindi siya agad sumagot. Binunot niya mula sa bulsa ang maliit na bote ng langis. Doon ko lang po napansin na kumukulo ito. Anak, pumasok ka muna sa loob. May aswang na malapit sa atin. Parang nanlamig ang bato ko, Sir Gimbal. Sigurado ho ba kayo, tay? Pinakita niya sa akin ang langis at kita ko. Maliliit na bula. Kumikilos sa loob at mabilis ito. Pero habang tinitignan ko, unti-unti itong humihina hanggang sa huminto ang pagkulo. Tay, hindi na ho kumukulo. Mukhang lumayo na. Baka nakatakot at nakaramdam na may albularyo sa paligid. Pumasok kami sa loob para kumain ng pananghalian. Hindi pa rin nawala sa isip ko yung nangyari. Kaya tinanong ko siya habang kumakain. Tay, kayo ho ba? May nahuli na ho kayong aswang? At ganito na lang ho yung galit nyo sa kanila? Tahimik siyang ngumiti. Pero may pait. Oo naman, marami na pero noong kailan lang. Noong isang gabi lang na wala ako dito sa bahay. Ayoko sanang ikwento sa'yo pero siguro panahon na para malaman mo. Napatigil ako sa pagsubo. Noong nakaburol ang kumpare kong si Federico, binisita ko siya sa sementeryo. Gabi yun, nak. Pagdating ko ron, may naabutan akong lalaki. Kasing edad mo. Alam mo kung anong ginagawa niya? Hinuhukay niya ang bangkay ng kumpare ko. At nang mabuksan niya ang kabaong, kinain niya ito.
Buhay na buhay ang mata habang nginangat-ngat ang laman ng patay. Nanlalamig ang balat ko. Napalunok ako ng laway. Hindi ako makapaniwala. Anong ginawa niyo, tay? Dali-dali akong lumapit. Tinaga ako sa likod. Sunod-sunod pero biglang may babaeng dumating. Magulo yung itsura. Parang baliw. Mukhang anak niya. Kinuha niya yung lalaki saka sabay silang lumipad. Lumipad? Tumango si tatay. Sinundan ko pa sila pero bigla silang nawala. Hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung buhay pa sila. Hanggat hindi sila nauubos, magiging purwisyo sila sa baryo natin. Simula nang marinig ko ang kwento ni tatay tungkol sa bangkay na kinain at sa babaeng sumagip sa aswang, hindi na ako mapakali, Sir Gimbal. Noong gabing iyon, hindi ako lumabas. Hindi ko sinupot si Marieta sa punong akasya, gaya ng napag-usapan namin. Nagkulong lang ako sa kwarto. Tahimik, nag-iisa at tinatakpan ng tenga sa bawat kaluskos ng gabi. 2 palapag ang bahay namin. Nasa taas ang kwarto ko. Luma na ang bahay. Nipahat. Ang mga bintana ay gawa sa lumang copy shell. Kung pamilyar kayo ron, translucent na puti na humahapdi ang tunog kapag tinamaan ng hangin. Habang pinilit kong matulog, bigla na lang may tumama sa bintana ko. Parang bato. Marahan lang. Pero sapat na para gumising ng takot. Dahan-dahan kong binuksan ang bintana at sumilip. Madaling araw na iyon. Walang buwan. Walang tunog at naroon si Marieta. Nakatayo siya sa ibaba ng bahay. Hindi gumagalaw. Hindi kumikibo. Nakatitig lang sa akin. Mahimbing ang tulog ni tatay kaya kahit natatakot ako, bumaba ako ng marahan. Pinagbuksan ko siya ng pinto. Gabing-gabi na, Marieta, bakit nasa labas ka pa? Hindi siya sumagot. Sa halip ay tinignan niya ako. Malalim ang tingin. Hindi ako makatulog. Nag-aalala ako sa'yo. Baka may nangyaring masama dahil hindi ka sumipot sa usapan natin. Hindi. Hindi kasi ako pinayagan ni tatay na lumabas. May aswang daw sa paligid kahapon habang naglalaro tayo kaya pinauwi kayo agad. Natakot rin ako, Marieta. Ngumiti siya ng kaunti. Tapos iniabot niya ang posporo na puno ng gagamba. Salamat. Ang dami nito ah. Hindi ko pa rin alam kung dapat ba akong matuwa o matakot. May aaminin ako sa'yo. May aaminin rin ako. Mauna ka. Pasok ka muna, Marieta. Baka makita ka pa ng kapitbahay namin. Umakyat kami sa taas. Pumasok sa kwarto ko. Tahimik kaming umakyat, Sir Gimbal. Walang ilaw, kundi yung maliit na gasera sa gilid. Naupo siya sa sahig. Naupo rin ako sa kama. Alam mo, noong una kitang nakita, nabighani na ako sa iyo, Marieta. Kaya kung papayag ka, pwede bang manligaw? Tahimik lang siya sa sinabi ko, Sir Gimbal. Di mo pa naririnig yung sasabihin ko? Sa tingin ko, pareho tayo ng nararamdaman. Pero natatakot ako. Baka hindi mo rin ako tanggapin. Bakit naman? Napalingon ako sa maliit na boteng may langis sa ibabaw ng lamesa ko. Gumagalaw ang laman nito. Maliit na bulang nagsimulang pumutok sa loob. Ang lakas ng pagkulo nito.
Parang bumigat ang paligid. Yung bote. Noong dumating ka para makipaglaro sa amin, kumulo ang langis ni tatay. At ngayon nandito ka, bumubula na naman. Ibig sabihin ba? Napaatras ako, Sir Gimbal. Ikaw ba? Ikaw ba ang aswang na nandito sa baryo namin? Tahimik siya. Hindi siya umiwas sa tanong ko. Tumingin lang siya sa akin ng diretso at matalim. Pero may halong lungkot ang kanyang boses. Oo, iyon ang aaminin ko, pero Roberto, naniniwala akong pareho tayo ng nararamdaman. Sana matanggap mo kung sino ako. Parang bumagsak ang mundo ko. Gusto kong tumakbo. Gusto kong sumigaw. Pero hindi ako makagalaw. Hindi ako masamang aswang. Hindi kita kakainin. Hindi kita dadalhin sa panganib. Pero Marieta, kalaban kayo ng pamilya ko. Hindi lahat. Ika-10 henerasyon na kami, Roberto. Hindi na kami kumakain ng tao. At ang ama ko, mabait siya. Hindi siya gaya ng iba. Naalala ko ang sinabi ni tatay na kapag aswang, tagain sa likod, huwag palulusutin. Pero habang tinitignan ko si Marieta, hindi ko kayang saktan ang babaeng minamahal ko, Sir Gimbal. Lalo na nang malaman kong minahal niya rin ako. Oo, may lihim siya. Oo, may panganib. Pero mas nananaig ang damdamin ko. At kahit alam kong magiging komplikado ang lahat, pinangako ko sa sarili kong pipilitin kong ayusin ito. Narinig ko ang mga yabag ni tatay habang paakyat siya ng hagdan. Kaya kahit gusto ko pang makasama si Marieta at tanungin siya sa maraming bagay, alam kong kulang na ang oras. Tumakbo ako sa bintana para buksan ito at doon ko siya nakita. May pinahid siya sa balat niya. Mula sa dulo ng kanyang daliri pababa sa buong katawan. Hanggang sa mga paa niya. Para bang may ginagawa siyang ritual. Darating na si tatay, dali. Pero hindi siya nagsalita. Sa halip may binigkas siyang hindi ko maintindihan salita. Maikli pero paulit-ulit. Nakakatindig balahibo ang tono, Sir Gimbal. Pero hindi ako natakot, Sir Gimbal. Dahil komportable na ako sa kanya. Dahil na rin sa kabila ng lahat, naniniwala akong mabait si Marieta. Iba siya sa mga kinukwento ni tatay. Hindi siya halimaw. At sa harap ng mga mata ko, bigla siyang nawala. Isang aninong lumipad sa dilim. Parang usok na nilamon ng hangin. Sakto namang pumasok si tatay. Kurtina lang kasi ang nagsisilbing pinto sa kwarto ko. Anak, anong nangyayari dyan? Parang may kausap ka. Wala po, tay. Binangungot lang po ako. Matutulog na po ulit ako, tay. Tahimik lang siyang tumango. Sige, madaling araw na rin, kailangan mo nang magpahinga. Nang makalabas na siya, huminga ako ng malalim. Muntik na akong mabisto ni tatay. Pero, hindi ko na muling nakuhang makatulog. Paulit-ulit pumapasok sa isip ko na ang nakita ko, ang ritual, ang pagbula ng langis kanina, at ang pag-amin ni Marieta. Ang totoo, natatakot ako, Sir Gimbal. Pero mas nangibabaw ang pagkalito at kagustuhan ko sa kanya.
Tay? O bakit? Posible ho bang magkatuluyan ng isang albularyo at isang aswang? Napatigil siya sa pagsubo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kutsara. Aba, bakit mo naman natanong yan? Naisip ko lang ho. Lagi ho kasing napag-uusapan ang tungkol sa mga aswang. Kaya na-curious lang ako kung may ganung pangyayari sa pamilya natin o sa ibang albularyo. Umiling siya. Mabigat ang kanyang buntong hininga. Anak, malabo pa sa malabo yan. Ang mga aswang, salot sa lugar natin. Sila ang unti-unting umuubos ng mga hayop, ng mga tao. Pangit pakinggan, anak. Pero sila ang dahilan kung bakit may takot ang mga tao tuwing gabi. Paano mo ipaliliwanag sa mga tinutulungan natin na habang nagpapagaling tayo, may iniingatan naman tayong kaaway? Hindi pwedeng pagsamahin ng liwanag at dilim. Nakakahiya naman sa mga ninuno natin. Tahimik lang ako. Tinuloy ko ang pagkain habang bumigat ang dibdib ko. Kung totoo ngang hindi kami pwedeng magsama, ano ang dapat kong gawin? Pero isang bagay ang sigurado ako, Sir Gimbal. Isang beses lang akong magmamahal at isang beses lang dumarating sa buhay ko ang kagaya ni Marieta. Sa puntong iyon, napagpasyahan kong ipaglaban siya. Pagkatapos namin kumain, isinama ako ni tatay sa pag-aalay ng lunas. Sa mga taong sinaniban, pinaglaruan ng engkanto, kinulam, at higit sa lahat, sa mga pinurwisyo ng aswang. Habang nakikita kong nanginginig sa takot ang mga pasyente, habang tinutulungan ni tatay ang mga taong walang malay, lalo akong kinurot ng konsensya ko, Sir Gimbal. Dahil ako, anak ng albularyo, umiibig sa isang kaaway. Simula nga nang malaman ko ang totoong iba ang katauhan ni Marieta, parang nawalan ako ng gana matuto. Hindi dahil sa tamad ako, kung hindi dahil sa puso ko. Ayoko siyang makitang kalaban. Ayoko na balang araw, ako pa mismo ang papatay sa taong mahal ko. Pero pinilit ko pa ring matuto, Sir Gimbal. Dahil respeto ko yun sa pinagmulan ko. Dahil hindi ko rin alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Kung sakaling mapilitan ako, gusto kong marunong akong lumaban. Kahit pa ang kalaban ay ang mismong puso ko. Gabi-gabi, kapag tulog na si tatay, dumarating si Marieta sa kwarto ko. Tahimik siyang pumapasok sa bintana at doon kami nag-uusap. Wala kaming ibang mundo, kundi ang silid kong iyon. Doon siya nagbubukas ng sarili. Doon ko siyang nakikitang hindi aswang, kundi isang babaeng may damdamin. Isang nilalang na katulad ko lang, marunong magmahal. Doon ko rin napansin ang isang bagay, Sir Gimbal. Sa mata ni Marieta, baliktad ang refleksyon ko. Parang nakatagilid ang mukha ko sa paningin niya. Kinilabutan ako pero hindi ko siya tinanong. Hindi ko rin inurungan ang nararamdaman ko. Tanggap ko na. Isa siyang aswang pero mahal ko siya. Ganun na nga ang naging ikot ng buhay ko. Sa umaga, tinuturuan ako ni tatay tungkol sa mga halamang gamot. Sa panggagamot, sa mga orasyon. Pero sa gabi, lalo akong nahuhulog sa isang bawal na damdamin. Lalo akong lumalayo sa daang gusto ni tatay para sa akin.
Kahit ayaw ko at hindi pa ako sigurado, Sir Gimbal, naging ganap akong albularyo. At ako mismo ang nag-aasikaso sa mga dinadala nila sa bahay. Natutunan ko ang lahat pero hindi alam ni tatay na ginagawa ko lang ito para sa aming pamilya. Hanggang isang gabi, gabing bilog ang buwan, dumating si Marieta sa silid ko, umiiyak. Patay na ang ama ko. Nanginginig ang boses niya habang mahigpit akong niyakap. Ramdam ko ang lamig ng kanyang balat, pero mas ramdam ko ang bigat sa kanyang dibdib. Nakikiramay ako. Pinatay siya ng mga tao. Mas lalong humigpit ang yakap niya sa akin. Para bang takot din siyang mawala rin ako. At doon ko naramdaman, Sir Gimbal, hindi lang siya aswang. Tao lang rin siya. Sa loob-loob niya, may puso, may sakit, may hinagpis. Biglang niluwan ng kurtina ang aking tatay at nakita kaming magkayakap. Nang lumingon si Marieta kay tatay, pareho silang nagulat. Pinakilala ko ang bawat isa sa kanila at naramdaman ko ang tensyon sa pagitan nila, Sir Gimbal. Dali-daling bumaba si tatay at kinuha ang itak. Pati ako takot na takot. Pero puproteksyonan ko si Marieta sa kamay ni tatay. Marieta, siya ang tatay ko. At siya ang anak ng aswang na binulabog ang patay kong kaibigan. Nakita mo mismo ang langis, Ruperto. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo alam kung anong klaseng nilalang ang kaharap natin ngayon. Halimaw yan. Hindi ako halimaw. Ikaw ang pumatay sa ama ko. Lahat kayo, lahi ninyo, iisa lang ang likas, gutom, kasakiman at kamatayan. Hindi mo kami kilala. Wala kang alam sa pinagdadaanan namin. Sa bawat gabing nagtitiis kami sa gutom para lang hindi manakit ng iba. Hindi ako katulad ng iba. Tumigil na kayo. Pareho kayong may dahilan. Pareho kayong nasaktan. Pero hindi ito ang paraan para tapusin ang lahat. Tama na, Marieta. Anak, lumayo ka dyan. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Ang liit ng mundo. Kamusta ang tatay mong napatay ko? Buti ka't natuluyan. Purwisyo ko'y sa baryo natin. At ngayon isusunod na rin kita. Biglang nagbago ng anyo si Marieta. Tumulon siya sa sahig. At sa isang iglap, naging isang itim na pusa. Doon ko nauunawaan ang lahat. Siya pala ang pusang laging sumasabay sa akin pauwi. Siya pala ang bantay ko sa dilim. Kinuha ni tatay ang itak niya. Galit na galit. Dali-dali ko siyang hinarang at pinigilan. Tay, mahal ko ho siya. Hayaan niyo na lang ho siyang makaalis. Hindi siya kagaya ng iba. Babait ho si Marieta. Hindi niya tayo kayang saktan. Bata pa siya, tay. Kagaya ko. Kaya sana maisip niyo. Paano kung ako naman ang pinatay dahil lang sa lahi ko? Hindi ba't pareho lang kayo noon? Nakatakas si Marieta. Tumalon siya sa bintana at sa bubong kami nagkatinginan sa huling sandali. Tumango siya sa akin na parang nagpapahiwatig ng pasasalamat o pamamaalam. Anak, nabubulag ka na ba? Pagtataksilan mo ang pinagmulan mo dahil sa aswang na yon.
Ngayon na alam niyang ako ang pumatay sa ama niya, siguradong maghihiganti siya sa'yo. Hindi siya ganun, Tay. Hindi siya ganung klase ng babae. Kung siya ang kinakampihan mo, mas mabuti pang itakwil kita bilang anak kaysa maging ama ako ng taong piniling yumakap sa aswang. Hindi aswang ang tatapak sa prinsipyo ko. Hindi ko nasundan pa ang mga sinabi niya. Parang may pumunit sa loob ko. Sa isang iglap, parang nawalan ako ng ama. At kasabay nito, nawalan ako ng pagkakataong mahalin si Marieta sa harap ng mundong hindi kayang umintindi. Sabi ko nga sa Gimbal, kayang hamakin ang lahat. Basta mahal mo at ako po yun. Ako ang taong handang talikuran ng lahat para lang sa taong mahal ko. Kahit siya pa ay isang aswang. Pagkaalis ni tatay, hindi ko napigilan ang sarili ko. Tumibok ang puso ko na mabilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pangungulila. Lumabas ako ng bahay para sundan si Marieta. Hindi ako natakot, Sir Gimbal. Kahit bilog ang buwan at halos lahat ng aso sa baryo ay umaalulong. Parang may kinakatakutan. Kahit pa parang may presensyang hindi matahimik. Pero ang nasa isip ko lang noon, ang gusto ko lang ay makita siya. Makapagpaliwanag. Makita niya sa mga mata ko na totoo ang nararamdaman ko para sa kanya. At kahit na malaman kong aswang siya, hinding-hindi magbabago ang nararamdaman ko sa kanya. Nakita ko siya sa ilalim ng punong akasya. Doon ko siya narinig, Sir Gimbal. Doon ko narinig ang hagulhol niya. Doon ko rin nakita ang lungkot sa mga mata niya na tila mas mabigat pa sa gabi. Nang magtagpo ang aming paningin, bigla siyang napatayo. Hindi totoong mahal mo ako, Ruperto. Sobrang gulo lang ng sitwasyon pero sigurado ako na ikaw ang gusto ko, Marieta. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa madilim kong mundo. Kahit bata pa tayo, siguradong sigurado na ako sa'yo. Kaya ka ba nag-aaral para maging albularyo? Para ikaw mismo ang papatay sa akin? Hindi ko yun magagawa sa'yo. Ikaw, maghihiganti ka ba sa ginawa ni Itay? Hindi ko rin yun magagawa sa'yo. Nakwento na kita sa ama ko at sabi niya gusto ka niya. Gusto kong ipaglaban kung anong meron tayo. Pero sinasama na ako ng ibang lahi namin. Malayo dito. Baka hindi na kita makita pa ulit kailanman. Hindi ako papayag. Tinakwil na ako ni tatay. Sasama ako sa iyo, Marieta. Handa akong panindigan ka. Nagyakapan kami, Sir Gimbal. At sa yakap na yon, doon ko naramdaman na kahit papaano ay may koneksyon kami. Kahit hindi siya tao at hindi ako aswang. Nanirahan kami sa kanilang tahanan. Bata pa kami. Oo, pero ito na ako ngayon. Nakipagtanan sa kanya. Madilim ang bahay nila, Sir Gimbal. Pero sa dilim na yon, pakiramdam ko ay kaya naming protektahan ang isa't isa. Totoo pong hindi sila kumakain ng tao. Nakita ko mismo ang pagkain sa mesa nila. Tinapay at prutas at mga halamang ugat. Wala ni isa mang karne. Pinili ko si Marieta. Iniwan ko ang tatay kong mag-isa. Sabi naman ni Marieta, hindi niya sasaktan si tatay. Ang tanging gusto lang niya ay ang magkasama kami.
Maayos ang pagsasama namin ni Marieta sa Sargimbal. Nagkakaintindihan kami, nagbibigayan at sa kabila ng lahat, marunong kaming umalalay sa isa't isa. Pero kahit papaano, iniisip ko pa rin ang kalagayan ni tatay. Natatakot lang akong puntahan siya. Baka isipin niyang kalaban na rin ako. Pero ang totoo, concern talaga ako sa kanya dahil tumatanda na siya. Iniisip ko na dapat ako ang kasama niya, na dapat ako ang tumutulong sa kanya. Pero wala na akong magagawa ngayon. Nandito na ako kay Marieta at ayokong pagsisihan ang mga desisyong pinili ko dahil pinili kong mahalin siya. Isang gabi habang nasa kwarto ako, nakita ko siyang pumasok sa bintana. Gulo-gulo ang buhok niya sa Sargimbal, parang kinuryente. Yung ngipin niya may halong dugo, parang may bata na nabuo sa bunganga niya habang nginunguya ito. "Saan ka galing?" "Diyan lang sa labas." "Akala ko ba nagbago ka na? Sino naman ang biniktima mo?" "Huwag kang matakot sa akin, Roberto. Hindi ko lang talaga maiwasan. Naamoy ko yung buntis sa kabilang barangay at habang tumatanda ako, mas lalo ako nagkakaroon ng pagnanasa para gawin ang lahat. Makakain lang. Hindi na ako nabubusog sa tinapay." "Paano na ang napagkasunduan natin? Pumatay ka ng bata. Kawawang ina niyan." "Hindi pa siya bata, Roberto. Pitos pa lang siya. Saka narinig ko, ayaw niya sa pinagbubuntis niya. Dala lang ng rape. Tinulungan ko lang siyang mawala ang pitos." "Kahit na, mali pa rin yan." "Oo, aswang ako, Roberto. Pero pinangakuan mo ko na tatanggapin mo ako ng buhok kahit ano pa ako." "Iniisip ko lang ang kalagayan mo. Natatakot ako. Baka ako naman ang isunod mo." "Hindi ko magagawa yon. Dahil ikaw na ang buhay ko at wala ring mga api sa'yo, Roberto." At sa sandaling yon, hindi ko alam kung awa o takot ang nangingibabaw sa akin. Mahal ko siya, Sargimbal. Pero hindi ko alam kung saan mauuwi ang pinili kong buhay. Pagkalipas ng ilang linggo na pagsasama namin, unti-unti na siyang nagbago, Sargimbal. Hindi na siya ang Marietang una kong minahal. Mas naging tahimik siya. Mas madalas ang tampo. Mas mabilis uminit ang ulo. Lahat na lang ng kilos ko ay may tanong. Lahat ng lakad ko ay may duda. Hindi ko na alam kung iniisip niyang may iba ako o kung may bumabagabag sa kanya. Pero ang sigurado ako, ayaw na niyang lumalabas pa ako ng bahay. Lagi niyang sinasabi na siya na lang ang lalabas. Siya na lang ang bibili ng mga kailangan namin. Pero sa totoo lang, Sargimbal, hindi siya bumibili. Ninanakaw niya ang lahat ng iyon. Galing sa ibang bahay ang mga prutas, ang mga tinapay, pati na ang gatas. Sa una, pinilit kong intindihin. Pero habang tumatagal, hindi ko na matiis. Hindi ko na maatim na kumain ng pagkain na hindi namin pinaghirapan. Nakinuha lang sa iba. Para akong naging bilanggo sa bahay na iyon. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong gustong makita si tatay. Hindi para humingi ng tawad. Dahil alam kong kahit magsumamo pa ako, parang bato na ang puso niya. Kaya ko lang naman siya gusto makita ay para lang matiyak kung
ayos pa rin ba siya sa gimbal. Para lang marinig ko ulit ang boses niya. Para maramdaman ko kahit papaano na anak pa rin niya ako. Kasi kahit anong sabihin ng puso ko tungkol kay Marieta, hindi ko makakaila na anak pa rin ako ng tatay ko. Sa kabila ng lahat ng sakit, siya ang nagturo sa akin kung paano magmahal, kung paano lumaban at kung paano tumindig para sa tama. Isang gabi habang magkausap kami ni Marieta, bigla siyang nagsalita. Gusto ko nang magpakasal. Wala pa tayong pera para mabuhay. Wala tayong trabaho, Marieta. Kaya ko naman kunin yan sa isang gabi, Ruperto. Hindi ganyan ang buhay na gusto ko para sa atin, Marieta. Saka, kailangan ko ng basbas ni tatay. Gusto kong puntahan ko siya. Sabihin natin siya tungkol sa plano natin na gusto na nating magpakasal. Ayoko. Bakit? Ayoko malaman niya. Baka tutulan niya. Baka saktan niya pa ako. Alam mo namang hindi niya ako matanggap. Pwede bang tayo na lang ang nakakaalam? Mag-iimbita ako ng mga kamag-anak ko. Kamag-anak? Kamag-anak mong aswang rin? Oo. Aswang rin sila pero ano naman ngayon? Wala ka bang balak sa akin, Ruperto? Ilang buwan na tayong magkasama. Pero parang ako lang nakakakita ng kinabukasan natin. Marieta, ayoko lang na minamadali ang lahat. Marami pa tayong dapat ayusin. Paano kung hindi tayo handa? Pero mahal naman natin ang isa't isa, hindi ba? Yun na lang ang kulang. Gusto lang ng ama ko na bago siya mawala na magkaroon ng apo. Alam mo bang yun ang huling habilin niya sa akin? Na ituloy ang lahi namin na huwag hayaang tuluyang mawala kami. Sabihin na nating magkakaanak tayo, Marieta. Pero hindi mo ba naiisip? Magiging aswang ang anak natin. Hindi natin alam kung ano ang magiging buhay niya. Lalaban siya sa sarili niyang pagkatao. Alam ko yan pero ako na lang ang natitirang pag-asa para magpatuloy ang lahi namin. Ikaw lang ang taong pinagkakatiwalaan kong makakatulong sa akin. Kung talagang mahal mo ako, Ruperto, handa kang maging isa sa amin. Paano ang pagiging albularyo ko? Lumaki akong tinuturuan para labanan ang lahi niyo. Paano kung dumating ang araw na ako mismo ang harapin ng tatay ko? Lagi na lang ba ang gusto mong masusunod? Wala na ba akong boses dito? Hindi mo naman ako mapapalitan. Hindi mo ako mapapalitan ng pagiging tao mo. Kaya gusto ko ikaw na ang magparaya. Kung talagang mahal mo ako, ikaw ang gagawa ng paraan. Sige, papayag ako. Pero may isang hiling lang ako. Gusto ko lang ipaalam muna natin kay tatay ang tungkol sa plano natin. Hindi para humingi ng permiso. Gusto ko lang malaman niya ang buhay ako at malaman niya kung nasaan ako ngayon. Itinakwil ka na niya, Ruperto. Sa tingin mo ba tatanggapin ka pa niya ngayong alam niyang sumama ka sa akin? Hindi na. Hindi mo na siya makukumbinsi. Hindi na siya kagaya ng dati, Ruperto. Tatay ko pa rin siya. At sana maintindihan mo yun, Marieta. Sa huli ay nagdesisyon kami ni Marieta Sargimbal na puntahan si tatay. Gabi kami nang nagpunta para masiguradong walang makakakita sa amin. Alam kong kalat na kalat sa buong baryo ang ginawa ko. Lalo na sa mga kapitbahay naming laging nakamasid. Ako lang muna ang humarap kay tatay. Baka kasi pag nakita niya agad si Marieta,
Hindi niya ako kausapin. Mainit ang dugo niya sa kanya. Babalik ka pa rin dito. Opo, tay. Patawarin niyo po ako sa mga ginawa ko. Hindi ba't sumama ka na sa aswang mong nobya? Panigurado, aswang ka na rin ngayon. Tay, makinig muna po kayo sa akin. Bala ko na pong pakasalan si Marieta. Ano? Nagmamahalan ho kami, tay. Kailangan ko lang po ng basbas ninyo. Hindi pwede. Hindi ako papayag. Alam mo bang, sa gagawin mong yan magiging aswang ka na rin. Hindi naman raw totoo yun. Sabi ni Marieta, ang magiging anak lang namin na magmamana. Ang kapal na mukha mong pumunta rito para sabihin sa akin yan. Kalaban natin ang mga aswang, Ruperto. Kung desidido ka na, huwag mo na akong tawaging tatay kahit kailan. Pinaparami mo pa ang lahi nila. Nagayuma ka ba? Tay, hindi po sa ganon. Mahal ko po talaga si Marieta. Kaya ko siyang tanggapin kahit ano pa siya. Kinuha ni tatay ang itak at itinutok sa akin. Mabilis ang tibok ng puso ko pero hindi ako gumalaw. Sa lakas ng boses niya, nagsilabasan ng mga kapitbahay. Narinig ko ang bulungan nila. Grabe, nakabalik na pala yung anak niya. Sigurado napagtanto niyang mali ang naging desisyon niya. Biglang lumitaw si Marieta sa tabi ko. Hindi ko alam kung paano siya nakalusot sa dilim. Pero ramdam ko ang lakas ng loob niya sa gimbal. Diretso siyang tumingin kay tatay. Seryoso ho kami sa pagpapakasal. Kung hindi niyo po matanggap, wala na rin kayong magagawa sa mga plano naming magparami ng lahi na mga tinatawag niyong kaaway. Parang huminto ang mundo ko sa sinabi niya. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan nila. Ramdam ko ang titig ng lahat. Sa puntong yun, hindi ko na alam kung pagmamahal pa ba ang pinaglalaban namin o digmaan na ang binubuo namin. Bago pa kami maisumbong ng aming mga kapitbahay, dali-dali kami nagtago sa likod ng bahay. Hinawakan ako ni Marieta sa kamay at sa isang iglap, lumipad kami malayo sa lugar. Pagdating namin sa lumang tahanan niya, sa liblib na gubat, bumungad sa akin ang bagsik ng kanyang galit. Hindi siya nagsalita agad. Tinulak niya ang pintuan. Bumagsak ito ng malakas at saka siya humarap sa akin. Na tila ibang nilalang na ang kaharap ko. Sabi ko na sa iyo, Ruperto, hindi ako gusto ng tatay mo. Pero ang totoo, ako dapat ang may galit sa kanya. Dahil pinatay ng pamilya mo ang ama ko. Napayuko ako. Napalunok. Hindi ko alam kung anong dapat kong isagot. Ayoko nang ituloy ang kasal natin. Gusto ko munang ayusin ang lahat. Gusto ko munang magkaayos kami ni tatay. Siya pa rin? Siya pa rin ang iniisip mo? Pumalakak siya ng pilit. Puno ng puot at tila may malalim ng punit sa loob niya. Ako ang kasama mo rito, Ruperto. Ako. Pero hindi mo man lang inisip kung anong mararamdaman ko. Hindi ganon, Marieta. Mahirap lang magpakasal ng may tumututol. Hindi ko kayang ipikit ang mata ko sa galit ni tatay. Tahimik siya. Nanginginig ang balikat habang nakatitig sa sahig. Saka siya dahan-dahang lumapit. Mabagal. Mabigat ang bawat hakbang.
Kung ayaw mong kumilos, ako na lang ang gagalaw, Roberto. Anong ibig sabihin mo, Marieta? Tumingin siya ng diretso sa mata ko. May lamig sa boses niya. May apoy sa paningin niya. Parang wala na siyang pakialam kung sino ang tama o mali. Basta, sa akin mo na lang ipagkatiwala ang lahat, Roberto. Nilapit niya ang mukha niya sa akin. Mabagal. Halos magdikit ang aming hininga. Kung hindi mo ako kayang ipaglaban, ako kaya kong hamakin ang lahat. At kung kinakailangan, biglang lumamig ang paligid. Napansin ko ang pag-itim ng paligid ng kanyang mga mata. At sa likod niya, may mga aninong gumagapang sa pader. kaya kong patahimikin ang lahat. Isa-isa. Hindi ko alam kung pagmamahal pa ba ang nagtutulak sa kanya o paghihiganti na ang namumuo sa puso niya sa Gimbal. Pero isang bagay ang sigurado ko. Nagsisimula ng mabura ang hangganan ng tama at mali sa pagitan naming dalawa. Alam ko, Sir Gimbal, ramdam ko na may masama siyang balak. Kaya kinaumagahan, maaga akong nagising. Plano ko siyang unahan. Akala ko'y tulog pa siya sa tabi ko. Pero paggising ko, wala na siya. Nabahala ako. Agad akong bumaba ng bahay. Bala kong puntahan si tatay para balaan siya. Pero hindi pa man ako nakakalabas ng pinto. Bumungad na siya sa harapan ko. Si Marieta. Duguan ang bunganga niya. Namumugto ang mga mata at tila hindi pa nakakatulog buong gabi. Saan ka pupunta? Hindi ako nakasagot agad. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang hawak niyang isang lamang loob. Pusong duguan. Mainit-init pa, Sir Gimbal. Anong ginawa mo, Marieta? Mahina akong tanong. Nanginginig ang tuhod ko sa takot, Sir Gimbal. Ngumiti siya. Isang ngiting hindi ko na makakalimutan habang buhay. Makakapagpakasal na tayo, Roberto. Wala nang hadlang. Puso yan ng tatay mo. Kinuha ko para ilagay sa garapon. Regalo ko sana sa kasal natin. Bumagsak ang mundo ko, Sir Gimbal. Hindi ko mapigilang mapaiyak. Parang nabingi ako sa mga salitang narinig ko. Hindi ko lubos akalaing magagawa niya yon. Ang nobya ko, siya mismo ang pumatay sa tatay ko. Nagiganti siya sa pagkamatay ng ama niya. Sabi niya noon, hahamakin niya ang lahat para sa pag-ibig. Pero hindi ko inakala na pati buhay ng tatay ko ay kayang isakripisyo. Bumalik ako sa kwarto. Kinuha ko ang itak. Hindi na ako nagdalawang isip. Nagdilim ang paningin ko, Sir Gimbal. Isa lang ang tumatak sa isip ko noon. Tama si tatay. Tama siya sumulat sa pool. Purwisyo ang mga aswang. At ngayon, ako na ang magtatapos sa isa sa kanila. Mabilis ang mga sumunod na nangyari. Hindi na siya nakatakas. Tinaga ko siya, Sir Gimbal. Sa likod, paulit-ulit. Hindi ako natakot. Hindi ako nanghihinayang. Nawala na ang pagmamahal ko sa kanya sa isang iglap. Bumalik ako sa tunay kong sarili. Ang pagiging isang albularyo. Ginamit ko ang natutunan ko hindi para magpagaling, kundi para pumatay ng aswang.
Hindi ako papayag na ako mismo ang magiging daan para dumami ang lahi ng mga aswang. Kaya tinapos ko na agad mismo. Sigurado ako, Sir Gimbal. Kami ng tatay ko ang itinakdang magwawakas sa lahi nila. Hindi kami kriminal. Kami ay bayani. Iyon ang malinaw kong layunin ngayon. Iyon ang paniniwalang kumakain sa akin gabi-gabi. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Ako nga po pala ang bunsong anak ni Papa Ruperto. Matagal nang patay si Papa. Lumipas na ang panahon. At aaminin ko, Sir Gimbal, hindi ako naniniwala noon sa mga aswang. Para sa akin, katang isip lang iyon. Mga kwentong para takutin ng mga bata. Hanggang sa isang araw, habang nililinis ko ang kanyang lumang gamit, nakita ko ang notebook ni Papa. Doon ko nabasa ang lahat ng mga sulat niya, ang mga karanasan niya, ang kababalaghang hinarap niya bago siya mamatay at sa kanyang first love. Simula noon, naniniwala na ako na totoo ang aswang. At marami pang kamag-anak si Marieta. At kasabay ng paniniwala, ang takot na hindi nawala. Ako mismo ang nag-ayos ng kwento nito. Hanggang dito na lamang po, Sir Gimbal, ang aking kwento.